Hi, good morning. So today is Saturday. So andito ulit kami ni Jamie sa McDonald's. Pero bago ko makalimutan, gusto ko lang batiin yung mga nagse-celebrate ng Valentine's Day ng Happy Valentine's Day. And syempre, yan, shoutout lang kay Renan Santos. Yun, sabi niya, madalas daw siya nanonood ng mga videos natin. And syempre, gusto ko rin batiin si Sir Mike Buhay. Yun, naging parte rin niya ng buhay natin nung times na estudyante pa tayo dito. Kasi siya yung physio na tumulong sa akin before nung time na nagkaroon ako ng carpal tunnel syndrome. Kahapon nag-McDonald's sila ba? Ayun nga eh. So time naman namin ngayon mag-McDo. Dahil kahapon yung mga bata nga, yun yung kinain for lunch. Ginamit nila yung gift ng lolo nila. So thank you, Daddy, sa pagpapa-McDonald's. Kaya lang, yun nga, wala lang, hindi Video? natin sila nakunan. Hindi, si Sarah ata meron. Ano So po naman tanungin ko niya? siya mamaya. Sige. Today, guys, we're going to McDonald's, and I can see our food. That don't matter though, cause I know what matters. We're just going to McDonald's and order a Happy Meal. Look, I'm flying. Look what I'm doing. We go sliding. After you eat, you ask me. Let's see. Where's my food? They're preparing food. Is it there? They're making it. Are they making it right now? Maybe. Thank you, Lolo. And Lola, for giving McDonald's money. are you happy? Yeah. You're happy with your McDonald's money? Yeah. And you? Thank you, Lola and Lola, for the money from McDonald's. So, Happy New Year. I mean, Valentine's. Happy Valentine's Day. Happy New Year, happy Valentine's. We have crispy nuggets. We got they gave me extra. And kaninang umaga nga, nung pagkagising ko, ang bumungad sa akin is yung email ng TD Insurance. Dahil yan, kinarer ko nga yung nila, yung sa car insurance. Yan, 1,000 kilometers na ako. And yan, perfect score, 5.0. So tingnan natin kung ano yung maging effect nito sa premium ko. O yan kay Jamie. Ito, ano yan? Happy Meal. Happy meal, pero ano lang, walang sausage to. Walang sauce. Happy Meal siya. So, meron akong hash browns. Pero ako ngayon lagi ko in-order McGriddle. Actually, masarap siya. Kaya lang, maliit nga lang talaga. Yan, tapos na kami kumain ni Jamie. So, atid ko na siya. So again, as of now, wala naman kaming planong gawin. Pero ako gusto ko sanang tumingin ng rubber shoes. Dahil kahapon, nabenta ko nga yung basketball shoes ko. So ngayon, pinapa-deposit ko kay Jamie. Huwag mo kalimutan i-deposit Transfer ko na nga sa... Sige. Pero yun nga, nabenta ko siya sa presyo na kung magkano ko rin siya nabili. Dahil nabili ko nga siya, pinabili ko siya sa Pilipinas. Tapos nagamit ko siya more or less mga around 2 years. And then yesterday, akala ko nga hindi matutuloy kasi parang bihira lang dito yung nag-i-inquire sa Facebook Marketplace tas hindi tumatawad. So kaya nga kahapon hindi ako masyado umaasa. Pero good thing yun binili. So gusto ko sana magtingin-tingin ng basketball shoes. Bye! Bye. Iniwan na raw niya yung boots niya. Dahil susunduin ko naman daw siya mamaya. So chinek ko lang online kung bukas na yung
yung Square One, pero 10 AM pa ata siya magbubukas. So uwi na lang muna ako kasi marami pa rin naman ako kailangan gawin sa bahay. So siguro na mamaya na lang kapag maaga ako matapos, baka dumaan na lang muna ako doon bago ko sunduin si Jamie. Yan, so nandito na tayo sa bahay. So itong dalawang bata, kumakain na ng breakfast nila. Ito, yung bagong bili namin na cereals. Tsaka to si Sky. Pero to si Sky, yan, yung lips niya. Ayan, may sugat na naman. Kasi kahapon, wala silang pasok. So the whole time dito lang sila sa bahay. And then, nung naglalaro daw siya ng iPad, biglang nahulog daw sa mukha niya yung iPad niya. Kaya nagkaroon ng sugat yung labi niya. Actually, pangalawang beses na yan. Kasi the first time, sa may noo naman niya. Pero buti na nga lang, may maliit lang na scratch. Pero ngayon, yun, medyo malaking sugat. Can you see? Ayan, no? So yan, habang kumakain sila, tayo naman, ayan, medyo marami tayo nilabahan. Kaya itutupoy muna natin. So bago tayo magbalak pumunta ng Square One. Yun, tapos na tayo magtupi ng mga damit. Yung mga bata nakakain na rin ng lunch, pero pinakain sila ni Sarah. Pero yun, kinain uli nila yung chicken nuggets dahil wala na nga kami pagkain. So ako ngayon, nag-uubos na lang ako ng mga tira namin. Ayun, iniinit ko lang yung niluto ni Jamie the other day na nilagang manok. And dadagdagan ko na lang siguro. Ito, yung binili ko na itlog na maalat. Tapos maghihiwa na lang tayo ng kamatis. Ganito pala itsura niya. So, vacuum sealed siya. So, ito, nabalatan ko na. Dalawa lang yung binuksan ko. Yan yung pagkain natin ngayon. And mukhang hindi tayo makapunta ng Square One bago natin sunduin si Jamie dahil naunahan na ako ni Sarah dahil nagpaalam siya na alis siya. Pero pinagbigyan ko na rin dahil yung Monday to Friday, dito lang naman siya sa bahay. So, mamaya subukan na lang natin pumunta ng Square One pagkasundo natin kay Jamie. Yan, magpo 4 PM na. Kaya alis na kami. Pero isasama ko nga itong dalawang bata dahil si Sarah umalis. Ready? Oh, let's go. Let's go. Oh, be careful. Wait, Sky. Yan, so nandito lang kami sa Square One sandali. Dahil gusto ko lang sana tumingin ng rubber shoes. Pero at least ngayon, yun, hindi na ganun kalamig. Parang +4 or +6 na ata. So this week, parang maganda na yung panahon. Pero hindi ko lang alam kung magtutuloy-tuloy na. Yan. So dito na tayo sa Square One. Parang hindi ko na nga alam kung kailan yung last time na punta kami dito. Pero parang feeling ko lang, parang ang tagal-tagal na. Ito naman si Enzo, gutom na daw. Where do you wanna eat? Burger King. Burger King naman ngayon, hindi naman McDonald's. Wait, there's McDonald's? He's a wild man. Oh, who's that? Marshall. This is the guy. That's Spider-Man. Yan, masaya na kasi itong dalawa dahil busog na. Pero ang dami kasing tao ngayon dito sa Square One. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil Valentine's Day. So dapat doon kami sa Burger King kakain kanina sa may food court. Pero wala nga kami mahanap na lamesa. Kaya lumipat na lang kami dito sa iba. I hate that brain Oh, let's go na. Put it back in the vlog. As it. Medyo madilim na pala sa labas. Pero punta lang kami dito sa The Ordinary kasi matagal na naubos yung nilalagay ko sa mukha ko. Kaya ngayon, sobrang dry niya. Ikaw ba may bibiling ka? Ano yan? Pampakinis. No fast. Ano? Mahal eh. Huh? Hindi, kasi tatlo yun. Yeah. So, ito lang yung nagamit ko. Hyaluronic acid, 2% plus B5. So, bayaran na natin. Kasi itong dalawa, ayaw talaga sumama nito. Pero since wala si Sarah, wala magbabantay. So, andito na naman tayo sa Nike. So, ito talaga yung pinunta natin dito. Tingin lang tayo ng basketball shoes. Ito sana yung gusto ko. You brought your Kaya lang wala ng size. Mommy. Yun, one store down. So, wala ng size. Size 8 tsaka 8.5 na lang meron. Kasi anong Friday lang nirelease yun. So, yung mga kasama ko sa basketball, nakakuha sila. Pero ngayon, ano ba ngayon? Saturday, so kahapon lang pala. So ngayon, wala na masyadong sizes.
Dito naman tayo sa House of Hoops sa Foot Locker. Dito naman sa JB Sports. So, last stop namin sa sports shop. So, siguro nga, dahil Valentine's, kaya maraming tao rito. Dahil yung restaurant niya, medyo fancy. Yun, punong-puno ng tao. Tapos may pila pa sa labas. Let's go, Enzo! Tara! Yun, last stop na nga namin to. So, uwi na kami. But unfortunately, wala nga ako nakita. Pero okay lang. Kasi gusto ko pa rin naman pumunta sa Dixie Outlet Mall kasi may outlet ng Nike doon. So, tingnan natin kung meron. Siguro mga around Tuesday ako makakapunta ron. Ikaw, may gusto ko pa puntahan? No. Okay. Medyo pagod na. Ayan. So, uwi na kami. Like this. It's like this one. Ayan. Gabi na. Pero masasarap pa nga dito sa labas. Dahil doon sa loob, since naka-winter jacket kami, parang ang init-init na. Ano, okay ka na? Oo. Ang init sa loob eh. Parang siguro parang ho. Nahihilong ewan. Itong dalawang bata, taas pa ng energy. Sabi nila kasi uminom sila ng Gatorade. Lalong magkaroon ng energy. How did you with like the straight legs? Yan, so nandito na kami sa bahay. Eto, napagbihis na rin. Pero alam ko tong asawa ko, pagod na. Pero bago natin siya, patulogin. Pagurin pa lalo. Yeah, so gusto ko lang sagutin yung yung tanong ni Sir Hansgo. Actually, parang 1 week ago na ata niya tinanong to. So yung question niya is, what's your thoughts on the latest French draw with CRS cutoff score of 400? Pero nung tinanong nga niya to, parang yung sinagot ko lang very general kasi wala naman akong idea about sa French dahil yun nga, siguro hindi pa lang ako interested during that time kasi yun nga, hindi naman kami marunong mag-French. Pero sakto lang yesterday, may nilabas si Ina na video about sa French and doon nag-iba yung perspective ko. So ito yung video niya together with Attorney Lou. And nabanggit niya doon kung ano ba yung primary purpose ng express entry, which is, basahin ko na lang, to select skilled immigrants efficiently, identify and invite foreign nationals who are most likely to succeed economically in Canada. Kasi nabanggit ko nga doon sa previous video ko na binabalak nga namin mag-aral ng French, specifically si Jamie. Pero ang dami ko nga natanong and ang dami rin kasi sumagot doon sa comment section na kung ano ba yung mga magandang ways para matuto ng French and may mga nag-private message din sa akin. Pero yun nga, yung iba may kamahalan, may iba maabot ng $6,000, $8,000. And syempre, hindi rin ganun kadali. Parang sinasabi nila, parang it's a full-time work din. Kaya ngayon, napapaisip ako kung kung worth it pa ba na mag-aral ng French. Kasi nabanggit nga dun sa video ni Ina tsaka ni Attorney Lou na parang may pinopropose ata sila na instead na magkaroon ng separate na draw for Francophone, but instead, ang pinopropose na lang ata nila is taasan na lang yung points dun sa bilingualism, dun sa express entry, dun sa scoring system. Kasi before nga, medyo hindi ko na nga pinapansin about yung sa mga French draw. Dahil definitely, hindi nga kami marunong mag-French. Pero ngayon, medyo na-realize nga namin na yung cut-off score nga is sobrang baba. Parang ang nagiging message kasi doon is, basta marunong ka lang magsalita ng French, kahit na doon sa ibang aspect like education, yung work experience, kahit hindi ganun ka-okay yung background mo sa mga aspect na yun. So most likely, may invite ka to become a PR dito sa Canada. Ngayon, kunyari, mag-aaral ka ng French. Tapos after 6 months or 8 months, let's say makapasa ka doon, ang fear lang natin is baka magbago na naman yung direction about dun sa language test ng French. So hindi ko nga alam tuloy ngayon kung worth it pa ba na bigyan mo ng effort yon dahil given nga na syempre ang hirap naman matutunan dahil sabi ko nga kanina na parang full-time work siya, tapos given na may full-time work ka talaga and then syempre may inaalagaan ka pang mga chikiting dito. Kaya yun, napapaisip ako right now kung worth it pa ba na i-take yung endeavor na yun. Kasi ngayon, di ba, nag-aaral din ako para sa upcoming exam ko. Try ko lang din yung best ko pag-aralan yung French. Good side about it naman is sinasabi doon na kaya naman daw pala talaga maabot yung NCLC 7 kapag 6 to 8 months kang
into it talaga. Nag-aaral ka, nakikinig ka, nanonood ka ng mga ng mga videos or shows na in French, ganun. So talagang ini-immerse mo yung sarili mo into the French language. Hindi ko alam kung gaano sila kagaling, bakit ang galing ng memory nila. Kasi tayo, di ba nag-aral din tayo ng ibang language, pero kapag bibigyan ako ng test on it, on all 4 aspects na kakailanganin, I don't think na papasa ako to an equivalent of NCLC 7. Nung sinimulan kong i-try pakinggan kung kakayanin ko pa mag-aral ng French, kailangan mo talagang i-unlearn kung ano yung alam mo sa alphabet, kung paano mo siya pinopronounce ngayon. Kailangan mo na i-unlearn yun and bago mo matutunan yung French alphabet, parang ganyan. Sabi nga din doon niya, Attorney Lou, doon sa video nga ni Ina, na humihingi rin siya ng feedback doon sa mga tao na sa same position. Siyempre, yung matagal ko nang sinasabi every time na yung sa point system nga, when it comes doon sa age, kasi ito, chinek ko nga kanina. So, yung highest nga na points na makukuha nyo is kapag yung age nyo is between 20 to 29, which will give you 110 points. Pero sa edad namin ni Jamie, as of the moment, 17 points lang yung makukuha namin. And then next year, 6 points na lang. And 2 years from today, 0 na. And meron din dito yung Canadian Work Experience Factors. Parang inverse correlation siya. Kasi habang tumatagal ka dito sa Canada, humahaba yung work experience mo dito. So tumataas yung points mo. Pero syempre, habang nagkakaroon ka ng work experience, tumatanda ka rin. So bumababa naman yung points mo dun sa age factor. So parang nagka-cancel out lang siya. So yun lang naman. So as of the moment, pinag-iisipan pa rin talaga namin kung itutuloy namin ni Jamie pag-aaral nga ng French, dahil yun nga, sabi ko nga kanina, parang it's a big endeavor. Lalo na to si Jamie, marami pa siyang exam. Oo, marami pa akong upcoming exams, 2 pa nga, diba, na kailangan kong makumpleto bago mag-August this year. Patulugin na natin yung asawa ko kasi pagod na yun. Kaya siguro hanggang dito lang muna ulit. So again, thank you for watching and I'll see you in my next video. Bye!